Madalas nagtutugma ang mga nakikita at nararamdaman ni Ana, resident psychic ng misteryo, sa mga testimonya ng mga nakasaksi sa mga di maipaliwanag na pangyayari. Hindi mo malaman kung ano sila yun. Nilakad ng lakad yung sa gawin doon. Matanda lalaki, nandito siya. Minsan may time na naglalakad siya papunta rito. Minsan lumalakbay siya sa may sala, minsan umakad sa taas. Kahit daw yung mga hindi niya kilala, nababasa raw niya ang pagkatao ng mga ito. Tignan lang ka ako, tas sa mata, basta ko nakako. Wala ka nang maililihim sa akin. Kung ikaw ba'y susubukan mo lang ba ako? Or kung magpapagamot ka ba talaga? Si Noli Enero, video editor, nagulat sa mga sinabi ni Ana nang minsan niya itong makausap. Medyo na-intriga ako. Sabi ko, Ana, ano bang meron sa bahay namin? Bakit ganon? Dati naman hindi ganon. Tapos sabi niya, ang bahay mo nasa second floor, tapos studio type. Tapos sa baba nyo, may nakatira doon sa gilid ng sarili nyong hagdanan. Dinefine niya yung location ng bahay namin. Hindi ko siya kilala. Tapos, yun, medyo kinilabutan ako noon. Medyo, iba to ah. Nakapagtataka rin daw na alam ni Ana ang ilang detalye tungkol sa kanyang bahay at pamilya. Nung sinabi niya sa akin yung mga bagay na yun, sa bahay, sa personality ko, sa mga anak ko, sa asawa ko, tingin ko, meron talagang psychic ability si Ana. Hindi kami magkakilala personally. Para i-define niya yung location ng bahay ko, di ba? Anong meron siya na nawala yung pangkaraniwang tao, di ba? Si Andrew naman, lumapit kay Ana para ikonsulta kung talaga bang sinasapian ng masamang espiritu ang kanyang girlfriend. Nagulat din ako na yung problem ko na sa akin, pinapasan ko lahat. May time na nawawala na ako ng pag-asa. Yun. Pero yung sabi niya, tutulungan niya ako na magamot yung girlfriend ko na matapos na yun. May suspecha rin daw si Ana kung bakit sinasapian di umano ang girlfriend ni Andrew. May natutuwa sa kanya. Kasi yung girlfriend mo may time na suplada, may time na masungit. Hindi rin iba sa kanyang gumawa sa kanya. Suplado lang siya, masungit. Oo, ang sungit niya super. May time naman okay siya, kalog, pero pag dumating yung kanyang kaingan, yung kasupladahan niya at kasungitan niya, wala ka. Hindi pwede yung mabait siya, hindi. Tama yung lahat na sinabi niya. Mabait siya minsan, tapos suplada, masungit. May time na ganun. Mahipo lang, mahawakan ko lang siya. Malalaman natin kung ano ba talaga nangyari, bakit ba ganoon. Ang doktor sasabihin may ano dito may tama sa utak pero yung may katawan hindi Kasi habang dinadala mo sa doktor ang isang tao, natutuwa yung gumagawa niyan, lalo siya pinanghihina. Kinabukasan, sinamahan ni Andrew si Ana sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang kasintahan upang makita at kausapin ang umunoy sumasapi rito. Bakit ko ito paalisin niya? Bakit ka bumaba? Para ano? Manggulo? Hindi. Para ano? Nakita sa tao mo. Na ano? Gusto ko magpakatao sila buhay. Hindi kailangan, hindi ganyan. May gulong-gulong buhay. Sa akin kasi mama. Gusto mo? Sumama ka sa akin. Kasi alam ko. Hindi ko alam. Oo, mabait siya. Pero nahihirapan siya Hindi siya nahihirapan. Ako nahihirapan. Kasi tingnan mo ginagawa mo sa kanya. Hindi kita paalisin. Tutulungan lang kita. Tama. Hindi mo siya mapapaalis. Okay. Mas malaka siya sa inyo lahat. Ano ba sabi sa'yo? Hindi siya yun. Hindi siya. Hindi siya. Hindi lahat na nakikita mo siya. Alam ko yun. Pero bakit ginagawa? Kasi may mga manggagawa sa kanya. Tawad ko. Pero buwan nung pinakita ko yung toothstick ko na to, nagulat siya kasi takot siya na bakit ano ba yan, ano ba to. Pilit na kinakausap ni Ana ang taong nakasapi umano sa dalaga. Sa mata mo Bakit pa mo lang. ako sinusuka? Kasi nga, masama ka. Sama? Hindi mo ako kilala. Sino ako? Kilala ko. Kahit sino
katawan niya, tapos Inaayos ko yung katawan babalik ka na naman. Bubuluhin mo na naman Hindi siya. ko siya ginugulo. Sige, kung hindi mo siya bubuluhin, promise mo, hindi mo na siya babalikan, hindi mo na siya aawin. Inaalagaan ko siya. Ibang alaga ginagawa mo eh. Ibang alaga. Sinasapian siya ng mga sasama. Kaya inaalagaan ko siya. Hindi. Hindi siya sinasabihan ng masamang ginugulo mo yung isip niya eh. Ginugulo mo yung isip niya eh. Marunong ka bang magdasal? Sa tingin mo, marunong siya. Ikaw, hindi siya tinatanong ko. Ikaw na nasa loob ng katawan niya. Marunong ka magdasal. Hindi. May takot ka sa Diyos. Wala. Dahil pag alam mo, Wala nang sasama mababalik sa'yo. oh, hindi. Dahil alam mo, lahat ng tao kaya mo. Hindi. Ang lahat ng tao may takot sa Diyos. Sa patuloy na pakikipag-usap ni Ana, tila nagmamatigas ang di umano'y sumasapi sa dalaga. Ayon sa mga doktor na sumusuri sa dalaga, may bipolar disorder raw ito, isang kondisyon kung saan extreme na nagpapalit-palit ang mood ng isang tao. Pero sa tingin ni Ana, may sumabi talaga sa girlfriend ni Andrew. Yung mata niya, iba eh. Kasi nagmamakaawa, tapos nandinisip, parang ginugulo niya ako. Yun lang, pero kailangan huwag kang matakot, kailangan ano yun siya, gamutin pa eh. Hindi ko lang totally mahipo, baka magwala. Bulong ang ginamit sa kanya, parang inuutusan siyang guluhin ang isip niya, pag may kausap, magmakaawa ka, kuwari. Parang pinokontrol yung utak niya. Sa kasalukuyan, mananatili muna ang kasintahan ni Andrew dito sa ospital habang inoobserbahan pa ito ng mga doktor. Habang si Andrew, gagawin daw niya ang lahat para lamang bumalik sa dating katinuan ng minamahal kahit pa dumulog siya sa mga psychic katulad ni Hannah. Siya si